At kaugnay po ng nag-viral na video ng babaeng piskal na nakipagtalo sa enforcer at iba pang issue, makakausap natin si MMDA General Manager Jojo Garcia. Ginoong Garcia, good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Ay, good morning, Ma'am Leia. Igan, good morning po. Alright, unang-una para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba ang regulasyon talaga kung kailan titikitan at hihilahin ang mga illegally parked na sasakyan, sir? Okay, ganito po yun. No? Pagdating po ng ating team or enforcer sa isang area, madaming illegal parking, yan po ay magbibigay na ng notice. Ano? Mag-a-alert po yan, bubusina yan, at binibigyan po ng 5 minutes para tanggalin yung mga sasakyan. Ngayon po, kung before 5 minutes dumating po yung motorista, ito po yung titikitan lang. Dahil ito po yung illegally park at obstruction. Pero after 5 minutes po, hindi dumating ang driver, ito tow na po ito automatic, no? And then itong 5 minutes na to, 5 minutes po ito ng paglapag sa kalsada ng pagpusina, simula na po yung 5 minutes. Yes. Hindi mo nagsisimula yun na pag nalaman ng motorista para may kumatok sa kanya o tinawag siya, nandun pala nagsisimula ang 5 minutes. Alright. Apo. Ang nangyari po dito sa mag-asawa, ang pinupunto kasi nung babae, nandun na naman siya eh. Bakit pa daw kailangang hilahin? So ang Hindi sinasabi po, nyo, basta within 5 minutes, kahit nandoon yung motorista, titikitan ka pa rin. Opo, automatic po yun kasi may violation po nangyari. Kaya nga po nung kinukuha yung license niya, ayaw niya bigay, it's that time na tatawag na ng tow truck po kasi ayaw po ibigay yung lisensya, so ina-assume natin na wala siyang license. Okay, humingi na po ng paumanhin yung motorista, itong mag-asawa. Pero ang balita namin, tuloy pa rin ang reklamo laban sa kanila ng MMDA? Ay, opo, no, sabi ko, in-explain ko po sa kanila yan, hindi po pwedeng hindi naman nai-atras namin, no. Of course, maglolong yung mga tao natin dahil pilit nga po ni Chairman Lim na basta tama ang ginagawa po ng enforcers namin, nasa likod nila kami. So, ito po nga aming complaint, no, ipapasa namin po sa LTO saka sa DOJ. But still, yung apology po nila, kaya nila ginawa, siguro dahil sa pansarili na rin po nila, no? In-explain nila sa akin, ang dami nilang bashers, and then may mga death na sila. So, sabi ko, siguro pinakamaganda mag-apologize kayo. Alam niyo naman na nagkamali kayo, kaya kayo nagpunta dyan. Sabi ko, minsan talaga, yung padalos-dalos na ganyan, talagang masisira. No? Sabi ko nga, bigay pa ako sa kanya ng example na dati may away sa parking, naparinig niya, nag-init ang ulo, nakulong, no? Yes. Nakulong mismo yung bumarel. So, nasira ang buhay niya. So, sabi ko kayo, napakabata niyo pa, no? Tapos, bata pa mga anak niyo. Ay, mag-public apology kayo para at least yung bashers matapos na. But this is not a reason na hindi namin ituloy yung kaso. Ano ho to? To the extent na tanggalan siya ng pribilehiyong makapagmaneho? Hindi na, depende po, no? Sa LTO po. Kung call na po ng LTO, ako ano po ang gagawin. Sa ganitong sitwasyon po, anong protocol po ba ang dapat sundin ng mga enforcer? Titignan nyo rin ho ba yung inaasal ng inyong mga constable kung tama din ho yung pakikitungo nila? Dahil doon ho sa kainitan ng pagtatalo din, ang sinasabi naman nung lalaki, no, buntis yung asawa ko, pag yan nakunan, dinudugo na, paano nyo? Mababalik nyo ba yon? May mga ganun eh. So ano bang payo nyo sa mga enforcers nyo rin? Tama po. Ang unang-una po, tayo po natin ng maximum tolerance. Hindi po tayo pwede makipag-away. Ano? Alam naman po natin madami ng pangyayari na talagang nasuntok pa, natutukan ng mga enforcers namin. May time naman na nakipag-away enforcers namin, yan po ibinibigyan natin ng sanction. As much as possible, maximum tolerance po. Yung ginawa po ni Bong, actually, kinobent ko pa siya kahapon na hindi na hinarang, no? Kasi nga, nakuha niya na lahat ang detalye, ang lisensya, nakuha ang rehistro. So, matitrace natin kung ano man ang mangyari kasi hindi po natin pwedeng ipagbaliwala kung totoo talagang tinutugon na emergency yan. Yes, of course, yes. napaka-importante po ng buhay ng tao. Alright, GM, kaugnay naman dito sa provincial bus ban at itong dry run ng solo riding ban. Kamusta na po ang implementasyon natin at tingin nyo ay magtutuloy-tuloy ito? Magiging successful ba? Sa unang araw po, nandun naman po yung media sa amin na umaga, nakita nila mismo yung resulta, no, na talagang medyo lumawag
dito sa HOV natin at sa provincial bus ban. Ano? Pero of course, unang araw pa lang yan. At Yes. hindi pa po madami nag-participate. So hindi po natin kaya yan alamin ng isang araw pa lang po. I-observe lang po natin, tuloy-tuloy naman po yung dry run natin at wala naman pong penalties yan. Aha. Yung kahapon ho sa dry run, ilang porsyento ho ang nabawas? Ibig sabihin, yung mga sumunod. Kasi meron pa rin mga bumiyahe kahit kahit single rider Dahil nga dry run lang daw. Opo, no? Bali kahapon po, ang sa data namin ng Malinaw pa lang, nasa 3,000 po nung umaga ang na-apprehend na natin. Ano? Tapos may mga 100 plus tayo na heavily tip na hindi talaga makita. So ito po, makukuha ko lang po yung resulta kahapon. Mamaya po, pagbalik ko po ng office. Alright, linawin lang po namin, ano ho ba ang sistema po ng MMDA? Paano malalaman ng motorista na lumabag siya at kailangan niya magbayad ng 1,000 pesos? Ito po, contact apprehension pa rin tayo. Pag kayo po nahuli ng CCTV namin, i-mail po namin ang ticket sa inyo. Email. Sorry, Mail, email. Sorry. email, opo. I-mail ang ticket at kailangan, yun nga, Opo. i-settle sa Yes. bangko, di ba? Yes, ma'am. Alright. Yes, ma'am. GM, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Ay, thank you very much, Ma'am Rhea. Mabuhay po kayo. Thank you po. Nakausap po natin MMDA General Manager Jojo Garcia.